Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background, my bachelor of science, in psychology, and I also have a certificate from Cognitive Behavioral Therapy Australia. So, um, the past weeks, pansin nyo naman, hindi ako nakagawa ng videos, right? So, dami ko mga nakakausap kasi ng mga followers, may mga talk time ako with them. No? Again, gusto ko lang klaruhin, I am not a practicing psychologist. So, what I do, coach. No, I coach lang because hindi ako nagpa-practice ng psychology. But in reality, meron ako certificate ng CBT and that's the gold standard for managing anxiety, depression, no? At iba pa, no? Yun ang first line of defense supposedly na bago magamot, baka makuha muna sa CBT. Ngayon, kung nagagamot naman, pwedeng mawala because doon sa power ng mind, no? Nababago kasi yun eh. Bibigyan ko kayo ng maraming sample base doon sa mga katalk time ko. Kaso, kailangan productive ako. Kailangan multitasking ako. So aside from nagsasalita, kaya nakaganyan yung posisyon ngayon ng aking telepono kasi tatrabaho ako dito, iikot habang nagsasalita. So makikita nyo na ako sa camera na naglalakad-lakad at habang nagsasalita. Okay? So, yun, sana makinig kayong maigi at gamitin ninyo yung mga kaalaman na ito para matulungan kayo to manage your specifically anxiety. No? At ito lang, no, bago ako mag-umpisa, huwag po tayo magtiis. Huwag po tayo magtiis sa anxiety kasi merong management. Ngayon, kung wala ka talagang pera, well, ayan, ganito, makinig ka sa mga videos, YouTube, pero yung mga credible. Yung mga credible, ibig sabihin, yung mga nakapag-aral talaga, yung may mga certification, psychiatrist, psychologist, yun po ipapakinggan natin kasi delikado kapag nanggaling lang sa mga kung kani-kanino na nagkaroon ng anxiety, pwede nyo silang pakinggan as an inspiration. Pero natatakot kasi ako yung ibang mga techniques doon, hindi siya, paano ko ba sasabihin? Hindi scientific. Kailangan po scientific tayo, no? Hindi pwedeng yung mga iniinom-inom, yung mga ganon. Wala pong hanggat walang proof, no, or evidence na yun talaga ay nakakagaling, din wag po tayo basta-basta naniniwala. Kailangan po talaga sa doktor nang gagaling. Hindi pwede kung saan-saan lang. Okay? Kasi yung mga gamot, tapos may iba pa sa inyo, takot uminom ng gamot, galing na sa doktor. Pero mas papakinggan nyo yung kapitbahay o yung taong may anxiety at nag-work daw sa kanya. Okay? So, yun lang, no? So, again, iikot ako habang nagsasalita para multitasking yung ginagawa ko. So ngayon mamalansya ako. Okay. Okay, so anyways, let's start with yung unang kailangan gawin. Okay? Yun nga, sabi ko ngayon, kung wala kayo talagang pera, manood kayo ng mga ganito, yung mga credible lang po, wag yung hindi. No? Okay? So, let's start. No? May nakausap ako, dalawa. Ito kahapon lang ata, basta ngayong weekend lang, no? Kausap ko dalawa. Ang problema niya, yung isa, ectopic heartbeat. Yung nagsiskip yung heart, no? Yung parang tumitigil yung pagtibok ng puso. Ganun yung feeling niya. So, takot na takot siya doon. At yung pangalawa naman, ay yung pheochromocytoma. Okay? Yung pheochromocytoma, kasi narinig niya daw sa akin dati. No, nung ako'y tinest for pheochromocytoma kasi may mga simptomas ako. Okay? Let's start with sige, we'll start with the pheochromocytoma kasi ito bata itong kausap ko at talagang walang pera, no? So wala siya, kiusap lang siya sa akin na kung tulungan ko daw siya, sabi niya nga babawi daw siya sa akin. Sabi ko kahit hindi na. Okay, pero kasi naawa ako sa kanya, so I talked to him for free. Sabi ko, tawagan mo ako ngayon. Wala man akong ginagawa that time.
So usap kami, ilang beses na siyang wala na nga siyang pera pero pinagpipilitan niya talaga mag-test siya, which is good, no? Tama naman na pumunta siya talaga sa doktor para mapa-check up kung ano talaga ang problema niya. So anyways, ang mahal ng ng pheochromocytoma eh. Ano ba ang pheochromocytoma muna? Ano yun eh? Para siyang tumor na tutubo. I hope wag niyong isipin na lahat kayo meron na. Actually, gusto ko i-prove ito na hindi nawala kayo nun. Yun yung punto nun, okay? Pero kasi narinig niya daw ako, baka may pheochromocytoma kasi mahal. Okay. So, wag niyo na rin i-search, ha? Kasi talagang matatakot lang kayo sa pheochromocytoma, yung ideya na yun, no? Pero kasi hindi okay? Hindi ganun yun, okay? So, sige, start tayo. So, ayos lahat ng kanyang puso, 20 years old, or 20 or 23, ganun lang, nasa early 20s. Okay, nasa early 20s siya. So, pinatest lahat, normal lahat, everything is normal, no? Tapos, ini-insist pa niya, no, na namamana daw yung pheochromocytoma. Namamana po pala yung pheochromocytoma, ganun. Sabi ko, ano pinagpaproblema mo sa pheochromocytoma? Una, wala ka. So, bakit natin pagpipilitan? No? Okay, so, anong nangyari? Ang sabi ko sa kanya, hindi, isama ko na rin pala yung isa. Yung isa naman, ectopic beat ng kanyang puso. Ibig sabihin, yung pag-skip ng heartbeat niya. So, takot na takot siya. Okay? So, ngayon, sila pareho, itong isang takot sa puso, yung sa ectopic beat, galing na siya meron na siyang 2D echo. Well, it started with ECG, nag-Holter, no? At nag-2D echo pa. So, sinabi ng doktor, at ilang doktor daw, nakalima na ata daw siya. Pare-pareho sinasabi ng doktor, wala siyang sakit sa puso. Meron lang siyang ectopic beat na nararamdaman. Yung pag-skip ng puso. Okay. According to Sanjay Gupta, no, isang cardiologist na consultant sa York, sa UK, no? Doon yung doktor na yun, fina-follow ko yung dati. Nakakatuwa yung doktor na yun kasi he talks about anxiety also, lalo na yung mga taong takot sa puso, no? I like that. So, in-explain niya kung ano yung ectopic beat, ganun. So, nangyayari yung ectopic beat, normal daw naman, no? Actually, nangyayari naman doon sa lahat ng tao yan, okay? Siyempre, may mga problema talaga sa puso. So, ibig sabihin, nangyayari paminsan-minsan sa mga tao yung ectopic beat. Pero iba, hindi na napapansin, iba napapansin talaga. Okay, lalo na sa mga tao may anxiety disorder, mapapansin talaga kasi highly sensitive sila sa katawan nila. Lagi sila nakatutok sa katawan, sa mga simptomas ng katawan, no? Sa puso, sa paghinga. So, ang tendency nun talaga, kung nakapokus ka doon, preoccupied ka talaga nun. Buong araw, yun iniisip mo. At kung iniisip mo yun, may simptomas ka talaga. Lalo na kung hindi mo naintindihan ang ectopic beat. Ang alam mo lang, ectopic beat, dangerous. Okay, ngayon sabihin ko, sabi ni Sanjay Gupta, paminsan-minsan talagang nagre-reset yung puso natin and it's okay, it's normal, okay? Lalo na, no, kung sinabi naman ng doktor na wala kayong sakit sa puso. Yun ang pinaka-the best. Kaya importante na magpupunta sa doktor. Okay? Importante na magpunta sa doktor para ma-assure ka na wala kayong sakit sa puso. O di tapos na ngayon. Ang problema ng tao may anxiety disorder. Sinabihan na siya ng doktor na na clear lahat, walang problema sa puso. Pinagpipilitan pa rin niya at takot na takot pa rin siya. Okay? Takot na takot pa rin siya. May ebidensya na lahat-lahat, no? So, itong taong to, ibig sabihin, usually, yung mga taong may resulta ng lahat-lahat, takot pa rin. Babalik tayo dun sa 4 na rason kung bakit ang tao ay may anxiety. Ang anxiety ay nagmumula sa fear, sa takot. At ang taong takot, 4 yung dahilan. Una, walang kaalaman. Okay? Walang kaalaman. Pag hindi mo alam, matatakot ka. Lalo na kung may simptomas. For example, blood pressure.
tumaas yung blood pressure, takot na siya kaagad. Okay? Kasi wala siyang kaalaman sa blood pressure. Hindi niya alam na ang blood pressure ay tumataas talaga depende sa kung anong ginagawa natin. Kung may physical activity, kapag nakakaramdam tayo ng strong emotions, naiihi tayo at pinipigilan natin, mataas yung BP noon, marami. So, sa kanya, dahil sa wala siyang alam doon, ang alam niya lang, actually magpo-fall siya sa dalawa eh. Walang alam at kulang siguro sa kaalaman. Siguro, masasabing kulang sa kaalaman kasi ang inisip niya, basta ang blood pressure na mataas, delikado na. Actually, magpo-fall siya sa walang kaalaman, kulang kaalaman, mali ang kaalaman. Okay? Yun na, yung blood pressure na yun, sample. Magpo-fall na yun sa 4 at hindi rin nag-iisip, yun na, best sample pala yun. Okay? So, walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman. Okay, so paano natin isa-sample yon na yung 4 na yun sa blood pressure lang, kunwari. At magagamit yun na rin to sa iba't ibang sakit. Okay? Pero ang pinaka-common siguro niyan ay yung blood pressure. Okay, sige, umpisahan natin. So, ang blood pressure, takot ka, basta mataas BP mo, takot ka. Actually, 3 na sila nakausap ko, yung isa pala BP, blood pressure talaga problema niya. Okay. So, yung 3 yun, yun na nga, wala silang kaalaman, mali kaalaman, kulang sa kaalaman, at hindi nag-iisip. Kaya may takot. Okay? So, eto na nga. Kung ikaw ay umakyat ng hagdan, o ikaw ay nag-igib, nagbuhat ka ng balde ng tubig. Okay? Ayan ha. Nag-igib ka. Titingnan ko yung blood pressure mo, susukatin natin, sigurado ako mataas yun. Sigurado ako mataas yun. Dahil meron kang physical na activity. Umakyat ka sa hagdan, or nag-igib ka, no? Or kahit naiihi ka, tino-hold mo lang yung ihi mo. Pag chinek ko yung BP mo, sigurado ako mataas yun. Okay? Pati temperature, pag mainit, tataas ang BP. Okay. So, anong ibig sabihin nun? Porket mataas ang BP mo, chinek ko, delikado ka na? Okay? Okay, by the way ha, itong videos ko for anxiety, for mental, hindi ko kino-cover dito yung totoong may sakit sa puso. Okay? Yung totoong may sakit sa puso. So, kailangan po talaga ay magpa-check muna sa doctor kung kayo ay okay with your blood pressure and heart, no? And everything else sa katawan ninyo. Kasi pwede ang thyroid, pag may problema ka sa thyroid, nagpapalakas ang tibok ng puso yon. Okay? So, kailangan talaga, so itong aking mga videos ay mental problem lang. Ibig sabihin, wala talaga, yung negative talaga yung mga resulta ng mga kinakatakutan nilang sakit. Wala talagang sakit talaga, no? Negative lahat. So, ito yung mga pinasasabi ko, doon mag-work yun. Okay, klaro ha? Okay. So, balik tayo. So, pag chinek ko yung BP mo, na kaakit mo lang sa hagdan, o nag-igib ka ng tubig kasi nagbuhat ka, sigurado ako mataas ang BP mo. Okay? Ngayon, ang gagawin ko para sigurado kung totoong mataas ang BP mo o hindi, pahihingahin muna kita. Pahingahin na kita, itodo ko na. 10 minutes ka, umupo ka dyan, manood ka ng TV. Okay, yun ang gagawin ko sa'yo. Tapos, nood ka lang ng TV ha. Okay, yung TV na masaya, na walang emotion, walang takot. Siyempre kasi pag natakot ka, tataas din BP mo eh. So yung TV normal, yung walang matatakot, baka itbulaga, ganun. Okay? Yung papanood ko lang sa'yo. Okay? Parang wala kang emotions. Anyways, after 10 minutes, i-check ko na yung BP mo. Ngayon, sigurado ko kung wala ka naman talagang problema sa blood pressure at sinabi ng doktor na wala kang problema sa blood pressure, sigurado ko na bababa na yung kaninang mataas na BP nung nung kagagaling mo lang sa pag-akyat sa hagdan versus pinahinga kita ng 10 minutes. So, ano yung sabihin nun?
Ang totoong blood pressure mo talaga ay mababa. Kasi nung chinek kitang nung nakapagpahinga ka na, mababa na. So yun yung totoong BP mo. Hindi yung dahil sa kagagaling mo lang sa pag-akyat ng hagdanan. So, bakit mataas ang BP mo nung umakyat ka sa hagdanan? Kasi yung blood pressure na yun, kailangan siya ng katawan para mabuhat mo yung, or para ka makaakyat sa hagdanan or makapagbuhat ka ng tubig na iniigib mo. Kailangan ng katawan yun. Okay? So, tataas BP mo. Ibig sabihin, buong araw, depende sa ginagawa mo, sa nararamdaman mo, tataas ang BP talaga. So, hindi porkit mataas ang BP, matatakot na tayo. Lalo na kung ito yung ginagawa nung kausap ko eh. Nininervyos na nga siya, kukunin niya pa yung BP niya. Sabi ko, anong silbi? Nang nininervyos ka, tapos kukunin mo yung BP, sigurado naman tayo mataas yun. Kasi nga nininervyos ka. Bakit? Ang nervyos mo ba? Buong araw nakanervyos? Hindi naman eh. Hindi yan buong araw. Okay? Huhupa rin yan at nung kapag tinest natin yan at tiningnan natin yung blood pressure mo na wala kang nervyos, no? I'm sure bababa yan. Pero yung iba sa inyo, makakita pa lang ng sphygmomanometer. Yung pangkuha ng blood pressure. Sphygmomanometer. Basta ganun. Pag nakakita pa lang noon, nininervyos na kaagad. So pag chinek siya, mataas BP niya. Meron din naman tinatawag na white coat syndrome. Yung white coat, kapag nasa ospital, sa bahay, normal yung BP. Pag nasa doktor na, mataas na. Okay? So, ang point nun is, dahil wala siyang kaalaman, kulang sa kaalaman, at mali ang kaalaman niya, may takot siya talaga. Kaya, pag nakipag-usap kayo sa akin, kailangan makuha natin or maintindihan ninyo at magkaroon kayo ng tamang kaalaman. Alisin natin yung mga maling kaalaman ninyo. Okay? So, I hope naintindihan ninyo yung tungkol sa blood pressure nang ibig sabihin, kapag may ginagawa kayo or nararamdaman kayo, sabihin natin nervyos, tataso talaga ang BP. Pero tandaan ninyo na hindi naman kayo buong araw nagbubuhat o hindi naman kayo buong araw umaakyat ng hagdan, 'di ba? Ibig sabihin, normal lang na magfa-fluctuate yung BP, pero mamaya babalik siya sa normal. Okay? Kapag hindi niyo na nararamdaman yung nervyos, mababalik na siya sa normal. Kung tapos na kayo mag-akyat ng hagdanan at nakapagpahinga na kayo, babalik na siya sa normal. So, ibig sabihin, yung katawan na normal sa ating katawan, ang umaakyat yung blood pressure at bumababa rin naman. Okay. So, ngayon, para sure tayo, kailan tayo mag-aalala kung talagang mataas na yung blood pressure natin? So, yun ay kung ikaw naman ay relax. Wala kang ginagawa, nakaupo ka lang. Tapos tuwing titingnan yung blood pressure mo mataas. Then, kailangan mo talagang bumalik sa doktor at kausapin siya kung anong gagawin. No? Kaya yung iba, minsan hindi lang nakukuha sa blood pressure, talagang pinapacheck ng doktor. Sige, tingnan natin yung puso mo, mag-2D echo tayo, kung ano-anong gagawing mga test para sabihin na wala ka talagang, wala namang problema. 'Di ba? So, yun pala, talagang sa nervyos mo pa rin, kala mo. Pero kung sakaling kakailanganin na, at bakit ba kinakailangan yan, ang blood pressure? Alam niyo kasi, pag tumatanda tayo, kaya yung mga bata, wala masyadong blood pressure yan. Yung mga doktor natin, confident yan na hindi BP ang problema ng mga bata. Nervyos lang. Pero ang BP kasi, habang tumatanda tayo, talagang tumataas na siya eh. Ganun talaga eh. No? Wear and tear kasi. At yung mga pinagkakain din natin, no? So habang tumatanda tayo, talagang kailangan natin tanggapin na kailangan natin mag-maintenance kasi may edad na rin tayo, hindi natin mabago yung lifestyle. So anong punto? Ang punto, hindi kailangan matakot sa blood pressure. Kailangan lang ay ng doktor para mabigyan tayo ng
maintenance. At yung maintenance, yan na magpapahaba sa buhay kasi maintained yung blood pressure mo na normal. Naintindihan? Wala pong dapat ikatakot doon. Okay? Kailangan lang maggamot, lalo na kung may edad na tayo, para makontrol yung blood pressure. Okay. Ang learning dito, sana nakuha ninyo, naku, hindi ko matatapos ng 30 minutes. So, tatry ko. Okay. So, ang importante dito is that yung tamang kaalaman sa blood pressure. So, ano kinalaman nito sa pheochromocytoma at sa ectopic beat ng mga kausap ko? Okay, yung sa blood pressure na explain ko na dun sa isang for the follower. No, sige, punta tayo sa chromocytoma. Sabi ko, samahin ko na rin yung ectopic beat. Well, sabi ni Sanjay Gupta tungkol sa ectopic beat, ako na rin mismo na experience ko. Alam nyo, pag ako'y umiinom ng matindi, kinaumagahan, I'm sure yung puso ko, magsiskip-skip siya. Nung una, nung wala pa akong alam dyan, takot din ako, talagang ER yan. ER ako niyan. May hangover na nga ako, grabe na yung anxiety ko noon, may heartbeat ko, nagsastop. So, ectopic, no? Nung tiningnan yung heart ko, normal lahat. Maaring yung ectopic beat ko, galing lang din sa alcohol, sa hangover ko that night, no? Kaya minsan nakakaramdam pa rin naman ako ng ectopic beat from time to time, okay? So, pero pag tinitest ako, bakit ako tinitest? Kasi meron kaming annual physical exam sa kumpanya. So, libre sa akin yun. Kaya swerte rin ako, napapacheck. So, yan, normal, walang problema kahit may ectopic beat, no? So, sabi niya, bakit nakakaramdam ako ng simptomas? Bakit ako takot? Hindi yung ectopic beat ang nagpapalabas ng takot mo. It is your interpretation doon sa ectopic beat. So, ang feeling niya kasi, ang ectopic beat, mag-heart attack siya. O may problema yung puso niya kapag nag-ectopic beat. Sabi niya, nung August lang, September lang ngayon nung August lang, nag-holter siya to the echo, ECG, lahat. Sabi ng doktor, normal daw, wala. Pero sa kanya, ang ectopic beat niya, feeling niya, danger. Sabi ko, yun ang problema mo. Dahil yung interpretation mo, kahit sinabi ng doktor na wala kang problema sa puso, yung ano ba pagkakaintindi mo sa ectopic beat? Ganyan, di pinaliwanag ko, tinanong ko siya. Ang sabi niya, baka bumulugta nga daw siya, baka ma-heart attack siya. Okay. Yun, sabi ko, yun ang problema. Kasi sabi niya, nakaramdam kasi ako ng nervous talaga, may simptomas. Sabi ko, ang simptomas mo galing sa ginawa ng utak mo, no, na interpretation, na ang ectopic beat ay delikado. So, sinasabi ko na sa iyo ngayon, na yung sa iyong kondisyon, hindi po ito sa lahat lalo na kung hindi pa kayo natitest, no, ng cardio. Kailangan po kasi kung may nararamdaman kayong symptoms, kailangan papacheck muna sa doctor. Again, sabi ko nga, itong video na ito ay yung may mga taong may mental condition lang na negative naman sa lahat ng test doon sa inaakala nilang problema nila sa sa katawan, no? So sabi ko, ako mismo nakakaramdam ako ng ectopic beat. Lalo na yung worst ko, nun nga, yung na-hangover talaga ako, nag-ER talaga ako, no? Matagal na yon. Kung ano yun. Nakita ng doktor, normal ang puso ko. So wala na. Ngayon, dahil nga may anxiety tayo, highly sensitive tayo. Takot na takot talaga tayo dun sa nararamdaman natin. Sabi ko. So anong gagawin? Tapos sabi ko sa kanya, sabi mo nga, 14 years na yung simptomas mo, di ba? 14. Nasa 40 plus na yung kausap ko 14 years. So, bakit hanggang ngayon, kung pinagpipilitan mong may sakit ka sa puso, na kahit negative ka sa resulta ng mga doktor, ng mga cardio, ba't di ka pa bumubulagta? Ba't di ka pa tumutumba? Ba't di ka pa nag-heart attack? So, ano yung paniniwalaan mo? Yung 14 years na experience mo at yung ebidensya ng mga doktor base sa kanilang mga test sa 2D echo, stress, Holter, wala pala siya sinabing stress test, 2D echo, Holter, tsaka ECG. Ano paniniwalaan mo? Yung 14 years na yun, tsaka yung mga test, ito recent lang? O yung sinasabi ng utak mo na bubulagta ka sa heart attack? Sabi ko, anong may ebidensya?
Ang klaro-klaro, 14 years ka na nagaganyan. Yun lang araw-araw iniisip mo. Tapos, paniniwalaan mo pa rin yung utak mo. Dito magpo-fall yung hindi nag-iisip. Kaya tinulungan ko siyang mag-isip. Kasi kung hindi ka mag-iisip, matatakot ka pa rin talaga. So siya kahapon, okay, ganun siya ng ganun sa akin. So, di at least klaro na yon. So, anong gagawin mo? Sabi niya, bakit ano? Ba't kahit naman hindi ako nag-iisip ng nakakatakot? Bakit? Lumalabas pa rin yung simptomas. Di ang sabi ko sa kanya, tricycle driver daw siya. Sabi ko, sige, ikwento mo sa akin paano ka natuto drive ng tricycle. Okay. So, papaano? Yung manobela, yung clutch, yung gas, yung ganon. Paano mo natutunan yon? At gaano katagal? Sabi niya, mga ano rin, medyo weeks din. Sabi ko, sige. So, paano nagmamaneho ka nung umpisa? Umpisa, ganito, yung balanse ko, yung ganyan, yung clutch, okay. Ngayon ba, pag sumasakay ka ng tricycle, iniisip mo pa yon lahat, yung mga nobela mo, yung clutch mo, paano? Hindi na. Automatic na po sa akin yon. Sabi ko sa kanya, gaya, nung natutunan mo magmotor, yung nervyos mo ay ginalingan mo rin para matuto. Kailangan mo pa ba mag-isip ngayon para nervyusin ka? Hindi na. Nasa sistema mo na siya, automatic na siya sa katawan mo. Kaya yun yung babaguhin natin, sabi ko sa kanya. Yung behavior mo. At ito pa, ang worry ko, hindi ko pa pala na-explain sa kanya. Sabi niya, pag umiinom daw siya, nawawala yung nervyos niya. Which is mali. Okay? Maling-mali. Sabi niya rin, alam mo sir, nawawala lang yung nervyos ko kapag binubuksan ko yung mga videos, papanoorin ka. Sabi ko, mali rin yun. Sabi ko, ganon. Ang ginagawa mo ay avoidance. Kaya ka nanonood ng video ko para kumalma ka, which is mali. Sabi ko sa kanya, dapat matutunan mong kumalma na kahit wala kang ginagawa. Okay? Paano yon? Sabi ko sa kanya. Meron tayong tinatawag na real acceptance. So, gaya ngayon, alam mo na kung nag-skip yung heartbeat mo at very sensitive ka lang kasi nga may anxiety disorder ka. Inoobserbahan mo lahat ng nararamdaman mo sa katawan. Kaya talagang namamagnify yung feeling ng mga symptoms. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, tingnan mo. I-describe mo sa akin yung nararamdaman mo ngayon sa kinakaupuan mo. Sabi ko, ano yung kinakaupuan mo? Sofa. Sabi niya, ano yung nararamdaman mo sa sofa na kinakaupuan mo? Malambot, ganyan. So, explain. Okay. Sabi ko sa kanya, kanina ba napansin mo yung kung hindi ko sinabi? Sabi niya, hindi. Pero nung sinabi ko, naramdaman mo na ngayon yung puwet mo dun sa sofa, tama? Sabi niya, opo. So, anong learning nun? Anong lesson? Kung bibigyan mo ng focus, yung puwet mo, malalaman mo yung mga nararamdaman doon. Pero sabi ko sa iyo kanina, hindi mo naiisip yon nung hindi ko pa sinabi, di ba? So, ganun din yung pag-iisip natin. Kung bibigyan mo ng focus araw-araw, malalabas at mararamdaman mo lahat ng sintomas doon, kahit wala naman. Gaya ng sample ko kanina, na hindi mo naisip yon kung hindi ko sinabi. Nagigets mo ba yung punto na yon? Okay? Yung ibang tao, merong ectopic beat. May ectopic beat yung mga tao. Pero sa kanila, hindi sila nagde-develop ng anxiety. Kasi hindi nila masyadong binibigyan ng pansin. Ngayon, dahil ikaw, binibigyan mo ng pansin, ginagawa mo siyang importante sa'yo, na talagang big deal siya sa'yo, then, yan ang lumalabas ngayon sa'yo. Kasi, kaya kami anxiety. Yung ibang tao, wala sa kanila yun. Gets? Gaya rin ng ibang tao sa kanila, pag ito nararamdaman ko, pagod ako, kulang ako sa tulog, pahinga nga ako, tulog na ako, yun lang. Ganun lang sila, yung mga tao. Pero yung tao may anxiety disorder, ano itong nararamdaman ko, samantalang pagod lang naman pala. Okay, but I have to stop muna dito. Siguro magpa-part 2 ako at part 3 kasi ang dami ko pa gusto sana i-share sa inyo about thought and reality.
thought and reality, importante na maintindihan ninyo at may pasok ninyo. Sige, sa susunod na lang na video yon. So with that, please follow. Thank you. Share. Bye.